Maugo ngayon sa social media ang isang nakakahawa at nakamamatay na sakit, ang Nipah virus, na kinilala ng World Health Organization ay isang zoonotic na sakit na maaaring maipasa mula sa mga hayop patungo sa mga tao. Ang ipinagkaiba nito sa iba pang mga sakit ay ang mataas na rate ng pagkamatay mula 50 hanggang 70%. Nangangahulugan na nagdudulot ito ng malaking panganib at nakakaapekto sa 3 hanggang 4 sa bawat 5 nahawang individual. Kinokontrol ngayon ng mga otoridad sa India ang isang rare outbreak ng Nipah upang hindi na kumalat pa sa mga tao. Saan nga ba nagmula ang nakamamatay na virus na ito at paano ito ay naipapasa sa tao? Sa ulat ng mga eksperto, ang Nipah ay nagdudulot ng deadly fever at may mataas na mortality rate dahil walang direktang gamot laban dito. Hindi na bago sa atin ang mga ganito. Gayunpaman, sinabi ng WHO na pinagtutuunan nito ng pansin dahil kahanay ng Nipah ang Ebola, Zika at COVID-19 sa listahan ng mga sakit na posibleng magdulot ng global epidemic. Ang mga sintomas nito ay halos parehas lang sa mga naunang sakit: lagnat, ubo, pananakit ng kasu-kasuan, sore throat, severe headache, madalas na pagtulog, pagsusuka, at pagkakaroon ng respiratory infection. Ang mga mas malalang kaso ay posibleng magkaroon ng seizures at pamamaga ng utak na maaaring mauwi sa pagka-comatose. Sinasabing laganap na ang Nipah virus sa mga bansa tulad ng Bangladesh at India, kung saan nagkasakit ang mga tao matapos kumain ng mga prutas at hilaw na date palm juice na kontaminado ng ihi o laway ng infected fruit bat. Paano nga ba nahawaan ng isang tao? Direktang kontak sa dumi, laway o dugo ng infected na paniki, baboy o kabayo, pagkain ng mga prutas o pagkain ng kontaminado nito, close contact sa taong may virus o sa kanilang body fluids. Paano maiiwasan? Maging malinis at maghugas ng kamay. Iwasan makihalubilo sa may mga sakit na hayop. Iwasan din ang mga pinamumugaran ng mga ito. Huwag kakain ng mga pagkain posibleng kontaminado ng body fluid ng infected na hayop. Iwasan ang direct contact sa laway, dugo o body fluid ng may Nipah virus. Siguraduhing malinis at naluto ng wasto ang pagkain. Bagamat alam naman natin ng mga nasabing bansa, hindi naman lahat, ngunit karamihan ay kulang din sa proper hygiene dahil nga ba sa sobrang kahirapan o sadyang pinaiira lang ang katamaran. Sa laula sa kapaligiran, sa sarili at maging sa kanilang mga kinakain, mga dugyot at sobrang hindi masikmurang mekos-mekos na pagkain. Ayon sa Centers for Disease Control and Prevention or CDC, proteksyon laban sa Nipah ang pag-iwas sa fruit bats. Makakatulong din ang pagsusuot ng protective equipment tulad ng gloves at face mask para maiwasan ang contact sa body fluids ng isang taong infected. Nagpayo din ng CDC na panatilihin ang good hygiene para makaiwas sa Nipah virus infection. Sa ngayon, wala pang kaso ng Nipah virus sa Pilipinas. Ayon sa isang eksperto, hindi kasing bilis ng COVID-19 nakakalat agad sa bansa ang Nipah. Aniya, ang COVID is respiratory tract infection, samantalang ang Nipah is usually body fluids, sapagkat yung transmissibility niya ay hindi rapid at high kumpara sa COVID. Bagamat hindi pa 100% tuluyang nakabangon ng bansa at ang buong mundo. Tapos heto na naman tayo, may panibagong salot na manggugulo. Nagkataon lang ba o sadyang nakatadhana? Totoo nga ba mga nakasulat sa Biblia o katang-isip lamang? Mangyayari nga ba ang magkasunod na pandemic ngayong Gen Z? O sawa ka na ulit sa lockdown?